Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, isa na namang mainit na pag-uusapan natin. Bagman ng isang senador na huli sa CCTV. Ghost project na konektado umano kay Jinggoy, ginawang gatasan ng mag-asawang Diskaya. Senator Lacson na bisto ang 355 million flood control project di umano ni Jinggoy na binulgar ni Bryce Hernandez. Matapos umusok sa galit ni Senator Jinggoy sa mga paratang ni Bryce Hernandez, abay umaksyon na agad si Senator Lacson para buwagin ang mga korap sa ating bayan. At ang unang nakita, 355 million na flood control project na nasa GAA kung saan saktong-sakto sa inilantad ni Bryce Hernandez sa Kamara na proyekto di umano ni Jinggoy. At ang malala, isang ghost project at ang kontraktor, ang mag-asawang Diskaya. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ang construction of flood control structure including pumping station and floodgate phase 3. Ang isa sa mga proyektong linked umano kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa datos ng DPWH, matatagpuan ito sa Barangay Mayto sa Kalumpit, Bulacan. Ang kontratista, ang Alpha and Omega General Contractor, isa sa siyam na kumpanya ng mga Diskaya. Nasa phase 3 na dapat ang proyektong awarded noong May 2025 at target na matapos ngayong Disyembre. Nagkakahalaga raw ito ng halos 57 million pesos. Walang phase 3 dahil ang naunang proyekto na sinimulan last year, sheet piles pa lang ang nakalatag hanggang ngayon. Grabe. Walang kahit isang pumping station at walang floodgate. Ang kontratang ito, hawak din ng mga Diskaya sa halagang 92.6 million pesos. Walang date started at target completion date na nakalagay sa physical banner sa project location. Pero base sa datos ng DPWH, tapos na dapat ito Abril ngayong taon. August 30 raw natapos ang kontrata ng Alpha and Omega para sa 92.6 million peso project na ito. Hanggang ngayon, nakatiwangwang ang proyekto. Matapos paglaanan ng daan-daang milyong pisong pondo, wala naman daw pakinabang, ayon sa mga residente. Grabe no mga kaibigan. Nakakagalit, nakakagigil. Tapos ito yung gagawing state witness ni Marcoleta. Ito mag-asawang ito, ang kakapal na muka. Ang kapal na muka na magsinungaling sa harap ng Senado at Kongreso at sa taong bayan mga kaibigan. Sabi nila, wala daw silang mga proyekto na ghost project. Lahat daw malinis at talagang nasa standard talaga. Wala daw silang mga proyektong substandard at mga ghost project. Kakapal na muka. Tapos ito namang si Senator Jinggoy mga kaibigan, galit na galit dahil dito sa ibinulgar ni Bryce Hernandez. Tapos tugmang-tugma pa doon sa pag-iimbestiga ni Senator Lacson. Pero bago natin puntahan yun mga kaibigan, ito yung mga reaksyon ni Jinggoy. Tingnan natin to. Naggalit talaga ako. Talaga napamura ako. Napakasinungaling nitong tawang to. Because first of all, hindi ko siya kilala and I have never met that guy. Just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act. Yun yung mga kaibigan na rason ni Jinggoy dito. Siyempre mga kaibigan, itong mga kababayan natin, lalo na sa mundo ng social media, yung mga netizens natin, abay sinugod itong si Jinggoy. Ang daming mga comments doon mga kaibigan, talagang galit na galit. At isa na nga dito mga kaibigan, eto. Sabi dito mga kaibigan, sarap na nga ng kain mo ng lechon pork barrel noon, pati ba naman sa flood control, nag-swimming ka pa din? Abay matindi. Well mga kaibigan, totoo naman na talagang nasangkot na dati itong si Senator Jinggoy sa mga kabalbalan, lalo na dito sa mga Napoles scam, di ba? Sa pork barrel scam. Pero mga kaibigan, in fairness naman, ito naman yung facts dyan Tutong si Jinggoy Estrada, acquitted na po ng plunder. Ayan, Pero, convicted pa din ng bribery. Di ba mga kaibigan, may kabalbalan pa rin. Kaya naman, itong sinasabi ni Bryce Hernandez na itong si Jinggoy ay mayroong 355 million flood control project sa Bulacan. Abay mukhang totoo mga kaibigan. Yung figure na 355. Pero hindi pa natin alam kung sigurado ba na ito talaga ay pagmamay-ari ni Jinggoy. Dahil dito mga kaibigan sa sinabi ni Senador Lacson, abay dito nyo makikita mga kaibigan kung sino mga kaibigan yung mga nagsasabi ng katotohanan o di kaya naman malapit sa katotohanan. Tapos yung mga bagman na pumupunta sa Senado, abay huling-huli ng CCTV dito.
At ganito dapat mag-imbestiga Marcoleta tulad ng ginagawa ni Senador Lacson. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount, nagbagsak di umano, and I'm saying this is just an allegation, di umano ni Senator Estrada sa Bulacan, doon sa first district man kung saan. So pinacheck ko agad sa General Appropriations Act, kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion. Nako. Na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yon na insert. Now, we would like to find out, kasi alam nyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Eto mga kaibigan yung sinasabi ni Bryce Hernandez dito na 355 million na proyekto ni Jinggoy ay tugmang-tugma mga kaibigan sa GAA na nakita ni Senator Lacson. Ang hindi nilang dito matukoy kung etong proyekto na ba to ay galing mismo at si Jinggoy ang talagang nag-insert dito. Ang punto dito mga kaibigan, yung sinasabi at binulgar ni Bryce Hernandez na 355M na proyekto di umano ni Jinggoy ay saktong-sakto, tugma mga kaibigan doon sa nakita ni Senator Lacson, di ba? Kumbaga, totoo yung sinasabi ni Bryce. At ang matindi pa dito, yung insertion mga kaibigan, hindi galing sa Kongreso. Galing sa Senado. Kaya pala mga kaibigan, todo tangge itong diskaya na walang mga senador at para kupkupin din ni Marcoleta dahil meron palang mga ebidensya Nako, lagot talaga kayo kay Senator Lacson. Kasi kung walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Totoo. Walang record Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or yellow pad or yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng Finance Committee or yung Appropriations Committee chairman. Now, kung merong confirm na merong 355 million pesos na talagang nai-allocate para sa Bulacan. And we went further, meron ng 5 projects identified na na-award na out of the 355 million. Now, my team or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. Yun. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM na iisang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung dalawang tao. Ghost project. Titingnan natin yung kasi kung gano'n ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, posible na gano'n din ang ginawa dito kasi hindi pa naman sila nabubuko ng Mayo Tama. Diba, ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo naman sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung, kung halimbawa naghahabol sila, subukan nila yung 2 days na makasingil sila ng 46%. Hindi kaya yon physically. That's a physical impossibility. So maghabol man sila, kaya naming unahan, nga, kung ganun din ang pattern. Pero invited siya sa next hearing, sir. Papasupin ako yung yung in charge sa CCTV rito. Para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time, Kung saan pumunta. ito yung, makikita naman sa CCTV yun Nako. Pero mas mainam na yung formally, i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina, kailangan yun Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsalita yun Pero syempre mga kaibigan, hindi pa pinapangalanan ni Senator Lacson yan kasi nga kailangan talaga nila ng matinding ebidensya at talagang dapat double check talaga yan. O kaya naman triple check. Diba? Hindi katulad ni Marcoleta, naniniwala agad sa sabi-sabi. Yun yung pinagkaiba talaga ng magaling na investigador at sa tulad ni Marcoleta mga kaibigan. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office na Meron, senator? pero hindi validated Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, ipapatawag nyo rin po ba yung past chairman ng APRO or ng Finance? Interparliamentary courtesy. But yung Finance at least? Kasi Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan
or kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi Yan. establish na natin na either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? Tingnan muna natin kung ano yung mag-uugnay bago tayo magpatawag. Which hand ang tawag doon? RG, kailangan maghanap po na tayo ng ebidensya na maliwanag para may basihan tayo para magpatawag. Tama. Hindi lamang yung ebidensya, kundi yung klarong ebidensya. Ang tawag ko nga doon, resibo. Hindi ako nagre-rely doon sa mga sabi ni barangay chairman, sabi nitong si ganito. Hindi po pwede yun eh. Kasi maski sino pwede magturo eh. Sir, tama ba na Di ba mga kaibigan? Tama naman eh, di ba? Yung sinasabi dito ni Senador Lacson, tulad ng Diskaya, di ba? Puro turo doon, turo dito. Tapos gagawing witness ni Marcoleta. Naniniwala na agad. Oh. Kaya hindi maiwasan na sabihin ng taong bayan, magkano ba? Marcoleta, di ba? Magkano nga ba? Oh, kasi matindi yung pagiging protector mo sa kanila eh. Kaya tinatanong lang ng taong bayan, magkano ba? Oh. maging coverage lang ng investigation tungkol sa anomalous flood control project ay from 2022 to 2025? Hindi. Dapat kasi ang halimbawa yung pagpunta sa casino nitong BGC Boys, nag-start sila 2015 eh. Ganun. So matagal na nangyayari ito, no? Pagkatapos yung nasundan namin yung at lalabas ito siguro pagka halimbawang may legal na pamamaraan na yung Anti-Money Laundering Council ay maglabas ng resulta ng kanilang pag-freeze ng accounts. Kung hindi ko sigurado kung confidential ito, kung classified material yon o hindi. Makita naman natin doon yung takbo kung saan pinakamaraming transaksyon, halimbawa Diskaya, couple, ano? Kasi as far as I know, meron silang mag-asawa na separate bank accounts. Kung anong period lumobo yon, ibig sabihin doon sila na mayagpag. No? And makikita natin yon. Yan yung tinatago mga kaibigan ng mga alipores ni Duterte. Yung ayaw nilang makita talaga yan eh. Ayaw nilang malaman ng taong bayan. Kailan nga ba na umarangkada itong karera nitong Diskaya, di ba? Na maging bilyonaryo talaga sila. Pero galing naman sa kanilang bunganga, di ba mga kaibigan? Inadmit naman nila na 2016, pero wala eh. Ayaw tanggapin nila Marcoleta nung panahon na yan eh, nung sila pa yung mga chairman dyan sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Ang gusto nilang tumbukin 2022 hanggang ngayon, 2025, sa panahon ni Pangulong Marcos. Tama, pabor ka ba dun sa hindi pagpirma ni Senate President Soto doon sa recommendation na isilalim sa Witness Protection Program yung Diskaya couple? Well, unang-una, nag-decline na si SOJ eh. Sinabi na niya na ang isang kondisyon niya, restitution. So, nag-usap din sila ni Senate President, kaya siguro yun ang naging basis ni Senate President Soto na hindi niya napirmahan yung recommendation. In the first place, hindi na updated yun eh. Kasi nag-recommend doon yung dating Senate Blue Ribbon Chairman. Dapat yun i-update. Kung i-affirm ko yun, ako yung magbabalidate, ako yung magpipirma bilang new chairman. Hindi na. Outdated na yun eh. Yun yung hindi matanggap mga kaibigan ni Marcoleta. Diba? Ang sinasabi niya, so parang binabaliwala ni SP Soto at ni Senator Lacson yung kanilang naging pangako kay Diskaya na gagawing state witness. Si Marcoleta lang naman yung gumawa ng mga kaibigan eh. Diba? Siya lang naman yung may kagustuhan nun. Pero ang taong bayan, sabi nga natin mga kaibigan kabalbalan talaga pag ginawa mong state witness pa yan. 'Di ba? Ngayon pa lang ang dami-daming lumalabas na kasinungalingan at mga ghost project ng mag-asawang to tapos gagawin mo talaga na state witness at magiging bayani pa sa mata ng mga kababayan natin. Kabalbalan talaga Pero dahil nga nagkausap sila nasabi sa akin ni Senate President na nagkausap sila ni Secretary Boying Remulla. At yun nga, hindi raw papalusutin. So, anong use na i-endorse mo pa yun? Di ba? Pero sa tingin niyo qualified hindi yung mag-asawang Diskaya, sir? Kasi nag-retract sila eh. Pagdating sa house, iba naman ang sinasabi. So, how can they qualify kung hindi definite yung kanilang testimonya? Yun na nga Pag nasa house, iba sinasabi. Pag naandito, iba. No? So, anyway, titingnan natin. Baka dumating yung punto na pag naandito sila, mag-tell all, i-evaluate natin. Hindi ko sinasabing definitely, pwede nating endorso sila sa Witness Protection Program. Pero kung parang opportunistic lang yung kanilang pakay para sila'y malibre sa kaso,
Oo nga eh. At saka hindi namin call yun eh. Call yun ng, at saka kung susundan natin yung proseso, unahin na muna natin yung magkaroon sila muna ng legislative immunity. Matetest natin yung kanilang credibility as a possible yan talaga. state witness. Kung depende sa kanilang testimonya. Kasi kung merong magpa-fact check sa inyo, magagaling kayo mag-fact check, at merong kulang at meron silang inumit doon sa kanilang testimonya, pwede hindi sila pumasa as a state witness. No? Kasi ang isang ano dyan, of course, pwede silang pumasok, possible, pero hindi tayo sigurado. Doon sa not the most guilty. Second, yung materiality ng kanilang testimonya na kayang i-corroborate ng independent evidence. Yun yung mga patakaran eh. So kung meron silang tinatago, papayagan ba natin para lang maligtas yung sarili nila? Eh, ang laki rin ng kanilang dapat pananagutan, di ba? Okay. Ganyan dapat mga kaibigan, di ba? Hindi naman isinasara yung chance na maging state witness sila. Itong mga nasabing mga kontraktor at mga district engineer at kung sino ba yung mga sangkot dito. Pero hindi nangangako. Kaso mga kaibigan, itong mag-asawang Diskaya, puro hearsay. Tapos gagawin pang state witness. Di ba? Kalokohan talaga. Before NIMPA, so marami nagsasabi, di ba nagkaroon na tayo ng pork barrel scam, tapos andito na naman, may panibago na naman tayong ganitong controversy at mas malaki pa po yung amount involved. May mali po ba? Well, Bakit nothing nauulit? can mollify, nothing can appease our people, especially this time. Kasi parang cycle, vicious cycle eh. After so many years, eto na naman. At sabi nga ng Secretary Dizon, this is even worse than the Napolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin. Tama. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, especially from Secretary Dizon and other government officials who are in the know, yung mga malalapit sa Pangulo, maski kay Senate President Tito Soto, na gusto talaga niya raw walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Galit na rin, maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon. Yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Kaya nga mga kaibigan, kailangan natin magtiwala sa ating Pangulo, lalong-lalo na sa kanyang binubuo na independent body. Kasi hindi naman kaya ni Pangulong Marcos na mag-isa to. Kailangan may pagtutulungan talaga at pagkakaisa. At malaki yung maaambag natin dito mga kaibigan na tayo na taong bayan. Kasi tayo din naman yung dito mga kaibigan sisingil sa mga to yung mga kabalbalan ng mga to. Sabi nga nila mga kaibigan, kung hindi man natin sila maipakulong o talagang makalusot sila dito, pwede naman po natin silang gantihan sa pamamagitan mga kaibigan sa mga susunod na eleksyon, di ba? Huwag tayong bumoto ng mga korap, di ba? Yung may mga record na talaga mga kaibigan ng pagiging ganid at talaga namang talamak yung korupsyon. Huwag tayong madala sa mga pangako nila mga kaibigan. Yun lang yun. At naniniwala din ako kung walang may papakulong ang Pangulo dito ng mga big fish, kasiraan din niya to mga kaibigan. Kasi nga tulad ng sinasabi ni Senator Lacson, wala nang magtitiwala sa gobyerno kung ganon yung mangyayari. Kung ang makukulong lang ay mga katulad nila Diskaya, mga district engineer, pero walang mga congressman at senador, sa tingin ko mga kaibigan, hindi na talaga tayo magtitiwala sa mga pangako na yan. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.